Hindi na untog pero nagkabukol. Uy, ba't naman ganon? Sa 6 years ko nga nagbe-bake mga kananay cakes, ay ngayon ko nga lang ito naranasan. Pero bago nga natin alamin kung anong naging cause, kung bakit nagkaroon ng bukol yung ating cake, ay ipakita ko po muna sa inyo kung paano ko nga siya finrostingan. So as you can see mga kananay cakes, nagdo-double coating po ako dito. Ito po pala yung technique ko kapag dark color po yung ating cake. So ayan, as you can see, ay black color siya. And sa ganitong technique kasi mga kananay cakes, ay achieve natin yung pagka-dark color ng ating icing kahit na wala tayong ginagamit na airbrush. Ang consequence nga lang, kapag ganitong dark color yung cake nyo, syempre pag kinain nyo yan is mag-iiwan po yan ng stain sa inyong bibig. Lalo na sa ngipin, minsan sumisiksik yan, di ba? O yan, katulad yan, black. Tapos tumama ka, merong block dyan sa ngipin mo, di may instant block ng ngipin ka na, di ba mga kananay cakes? Kidding aside. Halimbawa naman kapag dark blue or green, edi magmumukha ka ng zombie versus plants, charing. Or kapag red, maganda pag red kasi mukha kang naka-lipstick, di ba? Lalo na sa mga bata, di ba? Hindi maiwasan yan. Talagang mag-stain talaga sa bibig nila yan. Kasi alam niyo naman sila pag kumain, di ba? So, ayan na nga mga kananay cakes. Ganyan lang po tayo mag-top coating dito sa ating final frosting. So, manipis na icing lang po na may color black yung in-apply ko dito. And to achieve naman po yung ganyang pagka-black, gumamit po ako dyan ng Chef Master Cold Black. At kahit kaya hindi mo i-rest ang cold black mga kananay cakes, kapag in-apply mo sa icing ay talaga naman achieve agad yung pagka-black niya. So, yan na nga mga kananay cakes, tinusok-tusok ko and then inalis ko na po yung icing na bukol doon sa ating cake. Ayan na nga, meron siyang, syempre pag ganyan, merong air na natrap doon sa loob. Ang mali ko dito mga kananay cakes, alam ko na kasi hindi ako dito nag-crumb coating. Opo, diniretso ko siya finrostingan. Kasi nagmamadali ako ng time nito. Kasi alam ko, rush order tong cake na to. Kasi alam niyo naman ang nanay nagipit sa rush order, gumakapit. Lalo na kapag si Aling Judith ay kumakaway-kaway na. Ayan mga kananay cakes. So going back dito sa ating cake, lumalayo tayo, no? Napakahalaga talaga ng crumb coating mga kananay cakes. Kasi ang purpose talaga niyan is para ma-seal yung mga crumbs ng ating cake kasi para pag naglagay tayo ng final frosting is hindi po siya kakalat. And then, syempre kapag yung pagkaka-stack nyo doon sa inyong cake, kapag meron siyang gap, is pwede nyo po siyang ma-fill in para kapag naglagay tayo ng final frosting is wala pong matatrap doon na air. Tapos, isa pa sa nagpa-struggle sa akin mga kananay cakes is itong ganache. Opo, kasi yung nabili kong chocolate is sobrang thick naman nung kanyang consistency. Kahit nga anong lusaw ko dito, kahit anong painit ko, tapos nag-water ganache pa nga ako dito. Talagang, ang bilis niya mag-set. Alam mo yun, hindi talaga siya pang drippings. Kaya, buti na lang talaga at meron akong stock ng Sevona. So, yun ang ginamit ko. Kasi, ang ganda ng Sevona kasi parang light lang yung ano niya. Pang drippings talaga siya. Kaya, buti na lang talaga at may stock tayo nun. So, nagawan siya ng paraan. So, tignan nyo dito mga kananay cakes. Ang bilis na talaga niya mag-set. Kahit nga anong hagod ko dito ng spatula is nahirapan akong pakinisin siya kasi nagsiset nga kaagad siya. Gusto niyo bang malaman ko anong brand yan? So yung pinang-drip ko nga dito is yung Sivona. Tapos pure chocolate yan kasi pag nag-set siya tumigas siya talaga. Mag-brush po ako dyan ng gold dust. And then maglagay na rin po tayo dito ng mini liquor. Alam niyo ba marami talagang kwento ang cake na ito mga kananay cakes. Dahil nga rush order siya so wala akong sapat na time para ma-prepare or mabili, ma-order man yung mga materials na kailangan. So buti na lang talaga at meron akong tita na baker din. Baka sakali lang naman ako, nag-asa ko sa kanya. Meron ka bang stock na ganito? Kailangan ko lang. Hindi kasi ako basta-basta nakakatakbo talaga sa baking store. Gawa nga ng may baby tayo. Buti na lang talaga at may tita tayong co-baker din na maasahan natin na pwede nating lapitan anytime kapag ganitong nagagahol tayo sa oras. And thankful talaga kasi nga may stock din siya, di ba? Lifesaver talaga. And alam nyo ba, nag-stock naman talaga ako nitong Jack Daniels na mini liquor na yan kasi nga mabenta sa amin yung design na yan. Naka-order na rin ako nito online kaya nga lang hindi umabot doon sa delivery time. Kaya yun, na pa-call a friend tayo.